Purihin si Yahweh. O si Yahweh ay purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa Kanya. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpa at tambol ay tugtugin, at siya'y papurihan. Tayo pong lahat ay tumayo para sa awit ng pagsamba. Come, let us do. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal, salamat po sa umagang ito, sa maayos at magandang panahon. Salamat, Lord, sa patuloy na kalakasan at buhay, Father God. Dalangin namin sa aming pagsamba, walang ibang maitaas, Panginoon, kundi Ikaw mapupurihan, Father God. Salamat muli sa iyong kapurihan at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, po ang panalangin. Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, sino na pong handang magpuri ngayong umaga? Pwede po bang tayong lahat ay tumayo at tayo ay sama-samang umawi? Sabi po sa awit 133, sabi niya, how good and pleasant it is when brothers get together in unity. Ayan. So, tayong lahat ay sama-samang magpuri sa Panginoon ngayong umaga. You
kinakanta po ito, ang lagi kong naaalala ay yung feeding of the 5,000. Kung papaanong sumunod yung 5,000. Alam niyo po ba na maliban sa 5,000, meron pang 4,000 na pinakain si Jesus. So, ibig sabihin 9,000. At nung panahon na yon, lalaki lang po yung nabibilang. Hindi pa kasama doon yung mga bata, yung mga nanay. Di ba po? Ganon karami yung tao. Bakit nag-gather yung mga taong ito na kahit magutom sila, they are willing to see and listen to Jesus? I believe na meron silang hunger to have an encounter. Meron silang hunger na makaparinig ng mensahe mula sa Diyos. And I believe, kaya ka nandito ngayon, kaya ka nariyan sa kinaupuan mo ngayon, it's because you are hungry for more of God. And you are hungry and thirsty for more of God. And the good news is, the Lord can quench your thirst. The Lord can fill your hunger. Lahat ng kauhawan, ng kagutuman na hindi pwedeng maibigay ng mundong ito, ang Diyos ang makapagpupuno nun. And as we sing this song, I pray that the Holy Spirit lead us and inspire us today and stir in us yung kagutuman at kauhawan sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. For today, hindi aksidente na narito kami. For today, you are speaking to each and every one of us. And today, walang soul na hindi mabibless. Walang spirit na hindi mafe-feel. All this we claim in Jesus' name. We lift our holy hands up. We want to touch you. We lift our voices higher and higher and higher to you. We lift our holy hands.
presence there is fullness of joy. For in your presence there is peace that passes all understanding. Lord, broken we come, imperfect we come in your presence. Lord, thank you for your saving grace, Lord God. And this morning, I pray that every hungry hearts will be filled, Lord God, by you. And Lord, walang ibang pangalang maitaas ngayong umaga kundi kayo lamang, Panginoon. Let your name be known. Let your power be known to each and every one. In Jesus' name, amen and amen. Morning po. Tayo pong lahat sa sagutang pagbasa. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba. At alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at itilaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag nating gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan sa alitan at kainggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito.
Tayo po'y manalangin. Mga bata, ipikit natin ang ating mga mata. Ama, salamat po sa buhay ng mga batang ito na patuloy na lumalapit sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na sa kanilang paglaki, kayo po ang patuloy na mag-ingat, kayo po ang patuloy na magkaloob ng kanilang pangangailangan. Ganon din po sa kanilang mga magulang na siyang patuloy na nagpo-provide sa kanila. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magbigay ng pagpapala sa mga batang ito. Lumaki sila, Panginoon, na mahal ka. Lumaki sila, Panginoon, na isang mabait na bata, masunurin sa kanilang mga magulang, Father God. Gabayan mo sila sa kanilang pag-aaral. Bigyan sila ng karunungan, Panginoon. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob niya sa atin at ng isang magandang panahon na pinagkaloob sa atin upang tayo po ay makapunta sa bahay-sambahan ng walang sagabal. Palakpakan po natin si Lord. Batiin po natin yung ating mga katabi, ngitian po natin. A blessed morning po, a blessed Sunday morning sa ating lahat. Ganon din yung mga nasa online na kasama natin sa pagsamba. Tignan natin uli yung katabi natin. Pag yan ay lolo at saka lola, ngayon po ay Grandparent Sunday. Yun, batiin natin. Grandparent Sunday ngayon po. Blessed Grandparents Day sa lahat po ng mga lolo at lola. Mamaya po ay ipapanalangin po tayo. Ito po yung ating mga announcement. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa matagumpay na gawain kung saan nag-host po tayo dito sa atin sa Castillo COMC ng Board of the Leyte Summit kahapon. At tayo po ay sinamahan ng Panginoon sa ating pong mga gawain. Pwede nyo pong balikan. Maganda po, yung mga hindi po nakadalo kahapon, pwede pong sa atin, may recorded video po tayo kasi naka-live po yun kahapon, pwede nyo balikan sa page. May mga link po sa mga GC natin para mabalikan po ninyo. Then on Saturday, September 16, ay Lay Servant Ministry Seminar nagaganapin sa Subic. District-wide po ito? District-wide po. Pero ang advantage po natin ay malapit po tayo sa Subic. Panawagan po sa lahat ng mga lay speakers na magatin po tayo o kung gusto po ninyong maging lay speaker, pwede po tayong mag-attend dito po sa gawain. Alas 8 ng umaga po hanggang alas 4 ng hapon. Kaya po, sama-sama po tayo na mag-attend po ng ating pong district-wide lay servant seminar. And on the next Saturday, September 23, yan po ang UMYF Mayap Iksa para po sa ating pong gawain na tree planting sa Balaybay. So yun po yung ating mga announcement. Next Sunday is Christian Education Sunday. Mag-invite po tayo ng ating pong tagapagsalita. Then, be ready for Bible quiz, Bible games, Bible trivia para po sa ating pong gawain sa next Sunday. So, yun po yung ating pong mga announcement. I-welcome po natin patayuin natin ni Sal Alvarez from Masinloc.
Yan po, welcome po sa pagsamba. Salamat po sa inyo pong pagsama. Binabati natin ang mga may birthdays ngayong susunod na mga araw. Si Marie Castillo sa 13, si Leah Moore sa 14, si Sam sa 15, sa 16 ay si Banji, si Kagawad Pet, si Gina Villanueva, at si Mitch Doctolero. Happy birthday po sa lahat po ng mayroong kaarawan. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo pong lahat ay sama-sama sa ating pong panalangin. Aming Ama, Diyos ng biyaya, pag-ibig, aming Amang sumasalangit, narito po kami na yung mga anak na sumasamba, nagpapasalamat. Alam po namin na ikaw ay narito at sa lahat ng pagkataon ay hindi niyo po kami iniiwan o hindi niyo po kami pinapabayaan. Ikaw ay Diyos na buhay, higit pa sa sapat sa lahat ng aming mga pangailangan. Salamat po pagkat ikaw ay nandyan lagi at kami po ay pinagpapala mo. Narito kaming muli upang itaas, dakilain ka. Ibigay sa iyo ang natatanging pasalamat at pagsamba. Salamat po sa mga tagumpay. Salamat sa biyaya ng buhay na patuloy mong ipinagkaloob. Sa lahat ng mga blessings na amin pong tinatanggap. Sa mga pagtatagumpay namin sa lahat ng mga pagsubok, baka problemang pinagdadaanan. Kaya anumang kalagayan ng bawat isa, alam po namin na narito ka upang pagpalain kami ayon sa aming kalagayan at sitwasyon. Dinadalangin namin lalo na po ang mga may karamdaman. Bless niyo po kami. You are our Jehovah Rapha, the one who heals. And by the power of your stripes on the cross, we speak healing. Sumasampalataya kami na ikaw ay Diyos na nagpapagaling at kumikilos ka ayon sa iyong kapangyarihan. Ordinaryong pagkilos mo ang pagpapagaling. Kaya inaangkin namin, maging sila na nanalangin para sa mga mayroong karamdaman na nasa ibang lugar o nasa ibang bansa, nasa hospital. Lord, dakila ka, ikaw ang aming dakilang manggagamot at sa iyo namin ipinagkatiwala ang mga may karamdaman. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa at ang bawat pamilya. Salamat po sapagkat alam namin na nandyan ka upang magpala sa bawat isa sa amin. Salamat. Pinagtagumpay niyo po ang aming distrito sa kahap na gawain ng Board of the Laity. Lord, dinadalangin namin na ang buong distrito ng Zambales ay pagpalain niyo po. Lalo na po ang aming district superintendent sa kanya pong pangunguna. Bless niyo po ang lahat ng mga simbahan, ang lahat ng mga gawain, ang mga parating na mga gawain, ang Leservant Ministry sa Sabado at ang EXA ng UMY at Mayab sa susunod na Sabado. Salamat po, pagkat alam po namin pagpapalain niyo po kami. Dinadalangin namin ang Castillos United Methodist Church, ang aming pagmimisyon sa San Rafael at San Marcelino. Samahan niyo po kami sa lahat ng mga gawain, Panginoon. I-bless niyo po kami ngayon, araw na ito, aming pong special church conference with our district superintendent. Salamat po ng marami, sapagkat alam po namin na sinasamahan niyo po kami. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming bansa. Salamat sa magandang panahon. Patuloy na ipinapanalangin ang mga nasalanta na mga pagbaha, nasira na mga pananim. Dalangin namin ang mga magsasaka, Panginoon, na nasira yung kanilang mga pinagkakitaan. Pagpalain niyo po ang
pamunuan ng aming bansa, ang aming Pangulo, Pangalawang Pangulo, lahat ng ahensya ng pamahalaan. Tulungan niyo po ang mga leader namin na makita ang kalagayan ng aming bansa. Ganon din, Panginoon, ang Kongreso, ang Senado, Panginoon, na makapagbalangkas sa mga batas para sa kalagayan ng aming bansa, lalong-lalo na mga mahihirap na mga kababayan. Pinagkakatiwala po namin. We continue to declare that Philippines is for Christ. Gamitin niyo po kami sa iniaadya mong revival ng bansang Pilipinas. Bigyan niyo po kami ng parte, Panginoon, na maging bahagi sa mga ito. Pagpalaan niyo po ang lahat ng local government units, ng lahat ng probinsya, munisipyo, lahat ng barangay. Pinagkatiwala po namin, Panginoon, ang darating na barangay and SK election. Ngayon pa lang, dalangin namin, Panginoon, ang iyo pong pagkilos. Iupo niyo po ang mga karapat-dapat. Pagpalain niyo rin po, pinapanalangin namin ang aming mga kapatiran na tumatakbo bilang SK, kagawad. Sa iyo namin sila ipinagkakatiwala. Dalangin namin si Sister Lorna Sudario Bacalya. Sa iyo namin pinagkatiwala ang iyong anak na ito sa kanya pong nilalakad ng mga papers hanggang siya po ay makaalis. Salamat, dalangin namin ang iyong patnubay sa lahat. I am praying for the silent and personal prayers of my brethren. Salamat po ng marami sa iyong papurit pasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Additional announcement, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Noong Friday, nakapag-start na po tayo ng family altar. Every Friday, 3 pamilya po. Kami na po ang mag-schedule pala. Unless otherwise na gusto ninyong itaon na special occasion ninyo, mag-message po kayo sa amin para kung sino pong nag-invite for that day, doon na rin po kami. Kasi ang mahirap ay doon yung isa. So, parang nung nakaraan po ay nandun kami kila Dr. Garcia, doon kami kila Archie, at doon po kami sa Sudario family. So, magkakalapit lang na gano'n. So, mayroon na po yatang na-schedule si Teacher Roy. I-message po kayo para sa susunod na Friday. Thank you. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Exodo, chapter 12, verses 1 to 14. Ito po ang sinasabi, ang pista ng Paskwa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa iyo. At ang sasabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito. Bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa,
Magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng mga magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng mga kain ng bawat isa. Kailangang lalaki ang tupa o ang kambing. 1 taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa 14 na buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang inaalagaan na hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa kabilang poste at sa itaas ng pintuan ng bahay, nakakainan ng kanilang inaalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay, nakakainan ng kinatay na hayop. Sa gabiring iyon, lilitsunin ito at kakainang kasama ng tinapay na walang pampalasa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin nito ng buo, kasama ang ulo at ang mga pata at ang lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangang sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito, ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirahan. Lahat ng bahay na may makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko. At walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinarurusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong saling lahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito ay maaalaala ninyo ang aking ginawa. Tayo pong lahat ay tumayo para sa bagong tipan. Sa aklat ng Matthew chapter 18 verses 16 to 20. Ito po ang sinasabi. Ngunit kung ayaw ninyong makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipinagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipinahintulot ninyo dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan may 2 o 3 na nagkatipon sa pangalan ko, naroon ako kasama nila. Dagdag ng Panginoon ng pagpapala para sa pagkabasa ng banal na salita. Word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag. Kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kayang maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag. Kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Purihin po ang Panginoon sa napagandang mensahe ng awit na pinagkalob sa atin. Bilang paghahanda sa ating pakikinig sa mensahe ng buhay, hindi na kailangan ipakilala yung ating tagapagsalita. Kasi po, special church conference po natin ngayon. Sinamantala natin na makasama natin sa pagsamba at maging ating tagapagsalita. Kasama po ng ating DS yung kanya pong mga anak. Tayo kayo mga anak, si Yue at saka si Tanet sa likod. Ayan. Let us welcome the Word of God to our District Superintendent, Reverend Marty D. Lutan. Good morning po. Magandang umaga sa inyo pong lahat. Sama po namin si Mrs. Kaya lang nasa Baguio pa po sila ngayon sa seminar. Pauwi pa lang sila ngayong hapon. Anyway, ay papasalamat po tayo sa Panginoon sa isang mabiyayang araw na ipinagkaloob po niya sa atin sa atin pong pagbubulay-bulay ng kanya pong mga salita. Pwede po bang tayo muna ay yumuko at tayo po ay manalangin? Tinataas ka namin, dakilang Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Maging karapat-dapat kaming tumanggap ng iyong mga salita, mga pagpapala. At maging kagalakan namin, dakilang Diyos, ang mga salitang ito na amin pong tatanggapin, na amin pong maririnig. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Alisin mo ang kaaway
at ang iyong katotohanan dakilang Diyos ang maghari sa pamagitan ng mga salitang ito. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Amen. Ang atin pong leksyonaryo ngayong linggong ito ay napakahalagang mga salita sa banal na kasulatan. Yung una po binasa sa atin kanina sa Genesis chapter 12 o Exodus ay patungkol doon sa commemoration, pag-alaala doon po sa Passover na unang nangyari. Actually po, ito yung pangalawang pagkakataon na kausapin ng Diyos itong si Moses. Dahil nung una po ay noong siya po ay inutusan ng Diyos, I think sa Exodus chapter 6 verse 8, na kausapin po yung paraon. Komprontahin yung paraon. At dito po sa Exodus chapter 12 ay kinausap sila ni Aaron ng Diyos para sa ganun ay bigyan sila ng instruction on how to commemorate the day of Passover na ginawa ng Diyos noong una. Di ba yung kwento na yan ay yung maglalagay sila ng marka ng dugo sa mga pintuan para sa ganun the angel of death will pass through at maliligtas yung kanilang mga firstborn na mga anak. Doon din po sa ating Romans na reading ay it is all about loving our neighbors. Mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang iyong kapitbahay. Pag sinabi po natin kapitbahay, hindi lang po yung ating katabing bahay. Baka iniisip natin kasi, sabi po ni pastor ay kapitbahay lang. So ibig sabihin yung ating kapwa, yung ating mahal sa buhay, yung ating mga pinsan, marami, lahat. Dito po sa gospel reading po natin, gusto ko pong bigyan ng emphasis yung the art of forgiveness. Yun po yung magiging... Andiyan na po ba? Kuya John Dave. Andiyan, yun po yung ating pag-uusapan ngayong umaga pong ito, yung the art of forgiveness. Pero ang gusto ko pong din kunin, yung isang teksto po sa Colossians chapter 3, verse 13. Ang wika po ng isang author, sabi po niya, nagbiro daw po ang Diyos, God's better jokes on us was to give us the power to remember the past and leave us the power to undo it. Okay po? One of the God's better joke on us was to give us the power to remember the past and leave us the power to undo it. Yung pong nakikita po ninyo dyan na gamit po ito ng mga anak natin sa pag-aaral. Ano po bang tawag dyan? Ayun, protractor. Ibig sabihin, gumamit din po kayo noon yan. Ano po? Yung protractor po, makikita natin dyan na magkabila ay meron siyang 180 degree. Pag naabot mo yung, halimbawa, dito ka magsisimula sa kaliwa, papunta doon sa kanan, yan po ay 180 degrees. Yung binabanggit po doon ng isang author, one of God's better jokes on us was to give us the power to remember the past. Marami tayong mga nakaraan na kung minsan ay masarap balik-balikan. Tama ba yan? No? Yung mga masasayang karanasan, yung mga mamiinam na magagandang nangyari sa buhay natin, na ginawa ng Panginoon sa atin, ginawa ng mga mahal natin sa buhay, ay paulit-ulit nating binabalik-balikan. Pero sabi po dyan, meron ding mga bagay kasi na kung minsan ay hindi natin makalimutan dahil nagdulot ito sa atin ng sakit. Nagdulot ito sa atin ng pait. Nagdulot ito sa atin ng sama ng loob. Kaya sabi po doon, and leave us the power to undo it. Yung mga frustrations, yung mga disappointments, sana hindi na natin balik-balikan pa.
At hindi na natin dapat ulitin pa yon upang sa ganun hindi natin maranasan yung sakit na naranasan natin before para sa ganun meron tayong natutunan. Kasi kung wala po tayong natutunan doon sa nakaraan, parang wala din pong nangyari. Ano? Same old story, sabi nga po. Lahat po tayo siguro ay merong nakaraan na willing nating i-trade. Itong mga nakaraan na ito, para sa ganun po ay mabura at mapalitan ng maayos. No? Yung mga hurtful experiences natin. Lahat naman po siguro tayo ay nakaranas po niyan. Tama po ba? No, yung mga masasakit, mapapait, mabibigat na sitwasyon sa ating mga buhay. Ang computer po, merong key, no, sa computer, sa keyboard natin na delete. Di ba? Kung ayaw mo yung word na yon, kung ayaw mo yung sentence na yon, o kung minsan kung ayaw mo yung buong ginawa mo, i-highlight mo lang lahat and then delete, mawawala lahat. Mabubura lahat. Matatanggal lahat. Pero sa memory daw ng tao, mayroong mga bagay na ayaw nating i-delete. May mga bagay na, mga memory tayo na parang kahit masakit ay paulit-ulit nating binabalik-balikan. Pero maraming mga memories na sa ating isipan na para po ba siyang mga pako na nakabaon. Na, yung ayaw nating tanggalin, ayaw nating alisin, na nagdudulot pa rin po ng sama ng loob sa atin. Kaya daw po yung isang mananampalataya na masaya, lagi pong nakangiti. Pakitingin nga po yung mga ngiti ko ninyo. Yung iba daw po kasi, hindi ko alam po, no? Yun daw pong hindi palang ngiti, may mga tao kasing hindi palang ngiti po, di ba? Pag nakasalubong mo, nakaganyan lahat, oh. Nakabusangot, yung sabi po, nakabusangot, no? Yun daw po yung mga taong Yun daw po yung mga tao nung bininyagan, instead na tubig yung gamitin, suka yung nagamit ng pastor. Kaya po, wala kang makitang ngiti, wala kang makitang kahit man lang espiritu ng ngiti sa kanyang muka. Kasi daw po ay suka yung sa bagay nung ako po yung nagbibinyag, wala pa naman po akong ginamit na suka sa akin pong pagbibinyag. Gusto ko pong i-share sa inyo ang isang regalo ng Diyos sa atin sa umagang ito. Regalo po na mismo ang Diyos ang nagbigay sa atin. At yan po yung tinatawag po nating forgiveness. Meron pong sinasabi si Archbishop Desmond Tutu. Isa po siyang Archbishop ng Anglican sa South Africa. Na nakilala po siya dahil doon sa pagtutol po niya doon sa discrimination, sa mga black, sa kanilang lugar. Sabi po niya, forgiveness says you are given another chance to make a new beginning. Ibig sabihin, pag ikaw at ako ay pinatawad, halimbawa, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Pag tayo po ay pinatawad ng Diyos, ibig sabihin, the Lord is giving us another chance. Para sa ganun, pasimulan natin yung ating buhay ng tama. Sabi doon, make a new beginning. Yung pasisimulan natin ang buhay natin, hindi na doon sa nakaraan, kasi meron na tayong pangalawang chance. Pero ang tao, ang tendency po, repeat and repent. Repeat and repent. No? Uulitin lang niya ulit yung kanyang ginawa. Pero itong sabi po ni Desmond Tutu, second chance mo na yan. Dapat ay new beginning na. Magpasimula ka na doon sa bago. Kapag pinag-usapan po natin ng forgiveness, hindi po maalis yung salitang injustice. Ano po? Kami po, nakaranas din po ng injustice. Mag-1 year na po. I think 17 yata yun. September 17, kung hindi ko pa makalimutan, nung kami po ay pinasok doon sa parsonage.
Sabi ko, parang this is one of the injustices. Alam mo? Kasi yung nagtatrabaho ka ng patas, pero may mga taong ganun nagagawa sa'yo ng hindi patas. So parang this is something injustice. Parang hindi makatarungan yung ginawa sa akin. Hindi makatarungan yung ginawa sa amin. So if there is no offense, of course, there is no need to forgive. Ano po? If there is no offense, there's no need to forgive. Dalawang katotohanan po ang gusto ko pong banggitin. Yung pong salitang God was the first being in history that was offended. God was the first being in history that was offended. And God originated forgiveness. Saan napunta yun? Ayun. Bago po dumating ang kasalanan sa history, wala naman po dapat patawarin. Kung hindi lang po doon sa nangyari sa creation, kay Adam and Eve. Alam niyo po ba noong, ikwento ko lang po, noon pong creation na yan, noon pala po ay uso na ang video okay, noong panahon ng creation. Alam niyo po ba yun? Nauso na daw po ang video okay noon. Nung nakita daw po ng Diyos na malungkot itong si Adan. Nalaman ng Diyos na malungkot si Adan dahil kumakanta po si Adan. Ang kanta po ni Adan, I'm just a lonely boy, lonely and blue. I'm all alone with nothing to do. Sino po nakakalam ng kanta na yon? Ayan, si Kuyang. No? Ngayon, pinatulog ng Diyos itong si Adan. At nung mahimbing po siya sa pagtulog, meron siyang narinig na tinig. No? Papalapit sa kanya. At yung tinig na yon, nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na... Ano? Yun pala si Eva. Ano po? Papalapit si Eva. Ito po, version lang ni DS to. Baka hanapin po niyo sa Bible yan. Tapos po, nung magkasama na sila, no, meron silang narinig po na awit ulit. Narinig po ni Eva yung awit, Hoy, lumapit ka, kung gusto mo itong kagatin, di kita sasawayin. Di ba? At nung nakita po ng Diyos ang lahat nangyari, sabi po niya, walk away, please go. Pinalayas po sila dun sa paradise. Ano? And that was the beginning, doon nagpasimula ang lahat. They offended God. They offended God. Forgiveness finds its beginning in the heart of God. Kaya sabi natin po, forgiveness did not originate with man, but it was meant for men. Para iyon sa tao, para sa atin. So bakit nagsimula ang kapatawaran sa Diyos? Dahil siya mismo ay nakaranas na siya ay ma-offend. Injustice. Kaya ang kapatawaran ay hindi po nagsimula sa tao, bagkos ito po ay para sa atin, para sa tao. Dahil merong nangyaring kasalanan. At dahil may kasalanan, may mga offenses, ang nais ng Diyos na tayo po ay mapatawad at magpatawad din as well. Binanggit po si Jesus sa, may binanggit ko siyang kwento tungkol sa dalawang may utang. Sa Matthew chapter 18, verse 32 hanggang 33. Sabi po doon, then the master called the servant in. You wicked servant, he said, I canceled all the debt of yours
because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant, just I had on you? Pinatawad na kita, tapos hindi mo magawang mapatawad yung nagkakautang sa'yo. Nakita niyo po yung expectation ng Diyos sa atin. Yung inaasahan ng Diyos sa atin. Kailangan nating magpatawad gaya ng ginawa ng Diyos sa atin po na magpatawad. In reality, kalapastanganan sa Diyos kapag hindi tayo nagpatawad at yung ating pagtanggi na magpatawad ay nagiging iba yung sanhi ng mga bagay na ito. Sa Matthew chapter 6, verse 15, sabi din po doon, "But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins." Kung hindi pala ako magpapatawad, accountable pala ako sa Diyos. Hindi rin pala ako patatawarin. So ang forgiveness ay hindi ginawa o nilikha ng tao, bagkus ito ay para sa atin. Ito po ay para sa tao. Sa Colossians chapter 3 verse 13, "Bear with each other and forgive whatever grievances." Sabi po doon, "Whatever grievances you may have against one another, forgive as the Lord forgave you." Yung pong salitang whatever grievances. Ibig sabihin, ano man po yung mga bagay na yon. Yung mga salitang forgive as the Lord forgave you. Ang tanong natin, paano nga ba nagpapatawad ang Diyos? Alam po ninyo, ang Diyos natin ay hindi po gumagawa ng listahan ng ating mga offenses. Hindi po siya naglilista. Hindi kagaya ng tao na, "O kapatid isa na lang, bibinggo ka na." Di ba? Ganun po tayo kuminsan. "Kapatid isa na lang, bibinggo ka na." Hindi niya sinasabi na, "Anak, isa na lang, isang pagkakamali mo na lang, evicted ka na rin." Sa Micah chapter 7 verse 18 to 19, "Who is a God like you, who pardons sins and forgives the transgression of the remnant of his inheritance? You do not stay angry forever, but delight to show mercy. You will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of the sea." So pinapatawad ng Diyos ang mga masasama at hindi siya nagtatanim ng galit dahil gusto ng Diyos na magpakita ng habag doon sa mga taong sincere na humihingi po ng kapatawaran. Forgive as the Lord forgive you ang siyang dapat nating gawin sa ating kapwa. Inililibing po ng Diyos yung ating mga pagkakamali. Pag humingi nga daw tayo ng tawad sa Diyos, "Lord, patawarin mo po ako sa mga pagkakamali na aking ginawa." Parang sinasabi daw ng Diyos, "Meron ka bang ginawang kasalanan?" Parang sinasabi ng Diyos na kinakalimutan niya lahat yung ginawa natin. Hindi tayo nag-iiwan, hindi nag-iiwan ng Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos na, "O anak, itong first degree ng sin lang pero yung third degree, hindi ko patatawarin yan." Mayroon pong statement si Charles Spurgeon. Sabi po niya, "Forgive and forget. Forgive and forget. When you bury a mad dog, don't leave his tail above the ground." Meron daw pong isang nagpaparenta ng bahay at may nagka-interest na rentahan yung kanyang bahay. Ang ginawa po nitong may-ari ng bahay, nagpako siya ng isang D4 na pako doon sa harapan ng pinto. Nagkasundo sila na yung pako na yan, pag-aari ko pa rin yan na kahit na nagre-re. Ay wala pong problema doon. Yung kontrata po nila 1 taon. Kaya lang, 1 buwan pa lang po, gusto nang kunin nung may-ari yung bahay. Gusto niya nang kunin.
Nag-isip siya ng paraan para makuha niya yon. Kaya lang, may kontrata sila. Ang ginawa po ng may-ari, naghanap po siya ng patay na aso. Tinali po niya at isinabit niya doon sa harap ng pinto kasi pag-aari po niya yung pako para lang mapaalis niya yung tao o yung naninirahan doon sa kanyang tahanan. Ang ating Diyos po, hindi na niya nakikita yung ating nakaraan kung papaanong ang Diyos ay nagpapatawad siyang nais niyang gawin ng bawat isa po sa atin. Not being able to think about it anymore. Yun yung sinasabi ng Diyos sa atin. Pag tayo po ay nagpatawad, wag mo nang babalik-balikan pa, wag mo nang uulit-ulitin pa sa Kanya. Natatanda mo yung ginawa mo sa akin noon? May ganyang ugali pang tao. Yung babalik-balikan pa rin niya, hindi niya makalimutan yung ginawa sa kanya. Kahit magkabati na sila, kahit maayos na sila. Kapag tayo po ay nagpapatawad, meron daw pong 3 level na kailangan po nating lampasan. Una, we rediscover the humanity in the one who caused us pain. Kapag po may nakagawa sa atin ng pagkakamali, anong ginagawa po ng tao doon sa nakagawa? Alam mo, ako, may nakagawa ng pagkakamali sa akin, anong gagawin ng tao ngayon? Mamaliitin niya yung tao na yon na nakagawa ng pagkakamali sa kanya. Ikukwento pa po niya yan. Alam mo ba, yung tao na yon, ay grabe ang ginawa sa akin yan. Doon na nagsisimula po yung minamaliit natin, sinisiraan na natin. Pero, kapag nangyari po mga bagay, we rediscover the humanity in the one who causes pain. Maririnig mo sa mga na-offend ang mga masasakit na salita. Isa yang traidor, isa yang makasalanan. Lahat na po ng negatibo ay binabanggit natin sa Kanya. Sinasabi natin sa Kanya. At kung ano-ano pang mabibigat na mapanghusgang salita. Yung pagdideclare natin ng mga salitang iyon, we beat the humanity right out of our enemy. Yung kanyang pagkatao mismo. Pero alam po ninyo, kung sisimulan natin ang miracle of forgiving, may kita natin ang mga offenders na hindi kaaway dahil aalisin ng Panginoon yung galit sa atin. Kapag galit ka kasi, anong tingin mo doon sa tao na yon? Blurred. Tama? Pag nakita mo na yung tao na yon, nako, kumukulo na yung iyong dugo. Pero yung tao na yon, masaya lang siya pag nakita mo siya. Pero ikaw, galit na galit, nanggagalait eh. Kasi puno na ng galit yung iyong puso. Pero pinalilinaw ng Diyos sa ating mga mata, sa ating mga isipan, maging sa ating mga puso, makikita natin ang real person, hindi yung selfish, bagkus yung isang taong nilikha din ng Diyos. Sabi nga po, hate the sin, love the sinner. Amen? Di ba? Pag may taong nakagawa sa atin ng magpagkakamali, we should hate the sin. Kagalitan mo yung ginawa niya, pero hindi yung taong gumawa ng masama. Kasi ang Diyos, ganon din ang ginawa sa atin. Namuhi siya doon sa ating kasalanan, pero minahal niya tayo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kahit na gaano kasakit o kasama, ang nagawa sa atin, mas mananaig pa rin yung habag, yung pag-ibig, pagmamalasakit. Sapagkat ito po ang itinuro ng Diyos sa buhay po natin. Ibig po bang sabihin na kayong dalawa ay magiging best friend sa simula? Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. We. Di ba? Siguro isa yun sa pinakamahirap. Ano po? Na magagawa natin. Kasi iniisip natin, maaring ulitin na naman niya ulit sa akin ito.
magagawa na naman niya sa akin ito. Tandaan natin, tinuro ng Diyos sa atin, not being able to think about it anymore. Pangalawa, we surrender our right to vengeance. Pag sinabi po nating vengeance, ay parang, ang sarap pong pag-usapan yan, paghihiganti. Ano ba? May isang kilalang Greek poet na si Homer tungkol sa revenge. Sabi po niya, it tastes so sweet, we swirl it around on our tongues and let it drop like honey down our chins. Ang ating lipunan, makikita mo po sa movie, sa mga pelikula po, sa mga soap opera, parang normal na po yung paghihiganti. Yan po yung itinuturo ng sanlibutan. Yan yung itinuturo sa atin ng sanlibutan. Sa mga hindi nagpapatawad ng madalas, ang nais nila ay yung bang mag-suffer din yung offender. Nasisiyahan silang makaranas din ng hindi maganda yung offender. At hindi lamang yun, ang gusto din natin na yung mga umalipusta na atin ay malaman din nila yung kailangan nilang maranasan. Parang natutuwa tayo, natutuwa ang tao kapag naghihirap siya, kapag nakakaranas siya ng paghihirap. Kaya kung gagawa ka ng mali, kung gagawa ka ng mali sa akin, sasabihin natin, later on, magsisisi ka rin. Kaya kung yung minsan po, nag-uubusan ng lahi, di ba? Kasi ganun po ang nangyayari. Kaya ang mga pamilya nag-uubusan sila ng lahi. Kung minsan ay dekada na yung mga lumilipas, matagal ng panahon, bumabalik pa rin yung mga pag-aaway. Paghihiganti po ay subjective. Meron pong mga salita sa Old Testament, sa Deuteronomy chapter 32, 35 at sa Isaiah 34:8, sabi ng Diyos, it's mine to avenge. I will repay. And for the Lord has a day of vengeance. Darating yung araw na ang Diyos ang siyang maghihiganti para sa atin. Kasi tandaan po ninyo, pag ikaw ay gumanti, hindi ka na ipaghihiganti ng Diyos. Amen? No? Kasi ginawa mo na eh. In reality, hindi tayo gumaganti literally. Kaya lang ang problema naman po dito, no? Para po siyang suwero na papatak-patak na naglalagay po ng laso sa sistema natin. May sinasabi po si Lewis Smedes, sabi po niya, the fact that we don't take vengeance doesn't mean that there is now no need for injustice. Noong pong pinatawad ni Pope John Paul, yung pong nagtangkang pumatay sa kanya, noong 1981, may komento po ang isang reporter, nung pinuntahan po ni Pope John Paul yung I think yung gustong sumaksak ba sa kanya yun noon o bumaril? Kalimutan ko na po eh. Parang sumaksak, gustong siyang saksakin eh. So nakulong po yun. Ginawa ni Pope John Paul, pinuntahan po niya sa kulungan. Pinatawad po niya yung tao na yun. Pero po, yung mga nandoon na mga reporters, meron silang komento. Ang sabi po nila, one forgives is one's heart in the sight of God as the Pope did, but the criminal still serves his time in Caesar's jail. Kailangan pa rin niyang pagdusahan yung injustice na kanyang ginawa. Pinatawad na siya pero kailangan pa rin niyang pagdusahan ang mga bagay na ito. We cannot ignore the role that punishment plays on the subject of justice. Ang espiritu ng pagpapatawad sa ating kapwa ay hindi nababawasan ang kahilingan ng ganap na obligasyon. Nung nangyari po sa amin yung nangyari nung nakaraang taon, because of injustice, pumunta po kami sa pulis, nag-report kami, ako pala nag-report, so nag-imbestiga naman sila. On my side naman, sabi ko, mahuli lang yung
gumagawa niya. Kasi nung time po na yon, sunod-sunod po yung mga nangyari sa iba. Mayroon sa bayan, mayroon sa Amungan. A week before, bago kami ay doon sa mga beaches. No? Doon sa paligid po sa harapan ng ating Camp Galilee. Meron na palang nangyari before. Ang akin lang naman, sana ay mahuli siya at hindi na maulit pa at wala na pong susunod pa. Kumbaga, ang sabi ko nga po, sana kami na yung huli. Sana kami na yung huli. Tandaan po natin na hindi dapat manggaling sa atin ang paghihiganti. Pagkos isuko natin ang bagay na ito sa Diyos na siyang merong karapatan ng bagay po na yan. Huli na po. We review our feelings toward that person that we forgave. Sa biyaya ng Diyos at doon sa realization na kanyang pinapakita po sa atin, nalalaman natin na ang mga offender, lalo na kung sa atin nakagawa, ay katulad ng ibang tao at isinusuko natin ang ating pagnanais na maghiganti pagkatapos ay nagsisimula tayong tingnan, re-examine natin yung ating sarili, yung ating nararamdaman sa taong nakasakit sa atin. Kaya lang yung ibang tao po kuminsan nagiging impulsive. Hindi nila pinag-aaralan yung kanilang binabanggit at sinasabi. Kaya kuminsan, nakapagsalita na siya ng hindi magaganda, nakapagsalita na siya ng masasakit. Tapos, pasensya ka na kapatid na, nadala lang ako ng aking emosyon. Kaya lang po nangyari na. Nasabi mo na lahat. Totoo po, unang nararamdaman natin, galit. Nasusuklam tayo. Nasasaktan tayo. Nasagi natin yung ating mga ego. Kaya lang ano nangyari po, yung ibig na sabihin ng ego po, edging God out. Tinatanggal naman natin ang Diyos, kaya kung ano-ano yung nagagawa natin. Pag na-offend po tayo. Matthew 5:44-45. Love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of the Father in heaven. And this is the advice from our great counselor, our great lawyer, na hindi madalas sinusunod at hindi natin madalas nasusundan because we fall short from this advice of our great counselor. Bumabagsak din tayo, pero ang Panginoon ang nagsasabi nito, ang nag-uutos sa atin na kailangan po nating gawin. At kailangan din po nating sundan. Kilala po nating lahat si Leonardo da Vinci. Tama po ba yan? Meron siyang isang painting, yung The Last Supper. At yung painting po ng The Last Supper na nandyan sa ating pong screen, bago po niya i-paint yung The Last Supper, meron po siyang nakagalit na kapwa niya pintor. Magaling ding magpinta. At nung dumating na sa punto na gagawa na po siya ng portrait ng The Last Supper, dahil doon sa kanyang galit, dahil doon sa kanyang sama ng loob, ang sabi po niya, ang una kong ipipinta ay si Judas. At ang mukha ni Judas ay hindi yung Judas na mukha sa Bible, kundi yung mukha ng nakagalit niyang pintor. Yun po, totoo po yun yung ginawa niya. So, inuna niyang ipinta si Judas. At yung mukha ni Judas po ay yung mukha nung nakaaway niyang o nakasamaan ng loob niyang pintor. Nagpatawag po siya ng press conference na I'm doing something nakakaiba, The Last Supper. Yung mga tao nagtataka. Parang kilala namin yan. Namukha nila yung... Pagkatapos po niyang maiguhit si Judas, ang isusunod na po niya si Jesus Christ. Alam niyo pong nangyari? Hindi niya magawang maipinta si Jesus Christ. Bakit po? Dahil doon sa sama ng loob na meron po siya. Kaya ang ginawa niya,
Pinuntahan po niya yung pintor na ito, humingi siya ng tawad, nakipagkasundo po siya, at inulit po niya yung painting niya. Kinuha niya na po yung muka ni Judas, and after that po, naipinta niya na ng maayos si Jesus Christ and the rest of the disciples doon po sa The Last Supper. Nagtagumpay itong si Leonardo da Vinci na maipinta po ng maayos ang The Last Supper. Mga kapatid, hindi pwede na ipinta natin yung characteristics ni Jesus sa buhay natin at sa buhay ng ibang tao nang merong kulay ng galit at pagtatanim ng sama ng loob ang atin pong mga buhay. Amen? Ang hirap na ilagay mo yung karakter ni Jesus Christ sa buhay natin na meron tayong nararamdaman na kakaiba. Mga kapatid, meron tayong mga kailangang patawarin na tao, meron tayong mga taong nakagawa ng mali sa atin na siyang naging sanhi na para tayo po ay ma-offend, magalit. But for the love of Jesus, forgive them. Sumunod tayo doon sa halimbawa ng ating Panginoon. Pinatawad niya tayo, patawarin din natin ang mga taong nakagawa ng pagkakamali sa atin. Hindi po kung minsan, bagkos dapat po ay palagian. Kahit na hindi sila mag-ask ng forgiveness, ilagay natin ang espiritu ng pagpapatawad at hindi dapat punuin ang puso ng puot at galit. Meron po ako isang nabasang statement. Sabi po niya, sa buhay na po na mag-asawa o kahit na anong relasyon, hindi na po mahalaga kung sino yung tama o mali. If you want to preserve the relationship, ikaw na yung gumawa ng paraan. Amen? No, ikaw na yung lumapit, ikaw na yung makipag-usap, puntahan mo na siya. Hindi na yung, kasalanan mo to, dapat ikaw lumapit sa akin. If you want to preserve the relationship, tayo po yung gagawa ng paraan para po ma-preserve natin ang relasyon na yan. At huwag kailanman nating pagdududahan ang kanilang sinseridad kapag humingi sila ng tawad. Sa Diyos na po sila mananagot kung sincere ba siya o hindi. Huli na po, sabi po ni Ellen White, si Ellen White po ay isang leader ng, I think Adventist po yata ito, isang great leader po nila. Sabi po niya, if your brethren err, you are to forgive them. When they come to you with confession, you should not say, I do not think they are humble enough. I do not think they feel their confession. What right have you to judge them, as if you could read the heart? Again, Colossians chapter 3:13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Nawa ay makita natin yung karakter ng Panginoon sa buhay po natin at sa buhay ng ibang tao. At maipinta natin ang ating buhay ng maayos na naayon sa karakter, impluensya at halimbawa ng atin pong Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Tayo po'y dumako sa paghahandog. Tinatawagan po ang mga kalalakihan para po sa paghahandog.
pong lahat ay tumayo. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Aming Ama at aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyaya, pagpapala, sa iba't ibang anyo ng biyaya na ipinaparanas mo sa amin. Narito po ang aming pagkilala, narito po ang aming pagpapasalamat, narito po ang aming pagsampalataya. Katulad ng iyong mga pangako na marami pang babalik sa mga pagkakalob na ito. Lord, kalugdan niyo po ang bawat isang nagkaloob, sila man ang mga online givers, sa iyo din po namin sila pinagkatiwala. And through these offerings, I declare financial breakthrough na maranasan ng bawat isa, ng bawat pamilya, at ng simbahang ito ang siksik, liglig, umaapaw ng mga biyaya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Sige po, gawin po natin ang pagkilala at pagpapasalamat sa ating pong mga lulo at lula. Nagsimula lamang po noong 1987 sa Pilipinas ay idineklara ang Grandparents' Day o Grandparents' Sunday kasi lagi po siyang tumatama na Sunday. In the Philippines, Grandparents' Day is celebrated every second Sunday of September. Started celebrating this event 1987. This day honors the adorable bond between the grandparents and their grandchildren. After all, totoo po ito. After all, grandparents are the ones beside parents who love their grandchildren unconditionally. Marami pong nagsasabi na yung pakiramdam na mayroon ng apo at sabi pa ng iba, mas higit pa yung pagmamahal sa apo kaysa sa anak. Hindi ko na po alam yun. Sige po, tawagin natin lahat ng mga grandparents. Dito po tayo sa taas at ipag-pray po tayo ng ating pong leader. Si Madam Maricel. Sige po, sino po ang pinakabagong grandparents? Si Teacher Alma ba? Saka si Brother Tuto. Welcome to the club. Halip po kayo, lahat po ng mga kasama namin ng mga grandparents. Yan. At saka yung nangangarap na maging grandparents. Yan. Welcome to the club, Brother Toto at saka Teacher Alma. Wala dito yung apo ko. Opo. Ipag-pray po tayo ng ating pong leader, Madam Maricel. Pag-picture daw muna. Tayo po'y manalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo at ating damhin ang presensya ng ating Panginoon. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa amin pong pagdiriwang ng Grandparents' Day,
Narito po sa inyong harapan ang aming mga lolo, lola, mamita, daddy, mami, papsi, at kung ano-ano pang mga tawag, nanay, ang aming pinakamatandang lola dito sa inyong harapan. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay ng aming mga lolo at lola dahil sa pamamagitan nila ay naipamana po hindi lamang ang kanilang mga genes sa amin, kung hindi maging ang pananampalataya sa iyo na nagmula din, nagbukal din sa kanilang mga kanununuan. Hinihiling po namin na sa araw na ito, lahat po ng kanilang mga kahilingan ay inyong ibigay. Puspusin mo po sila ng iyong mabiyayang pagpapala ng higit pang mahabang buhay, malusog na pangangatawan, malayo sa lahat ng kapahamakan. Nawa ang kanilang buhay ay maging saksi na kayo po ay buhay, na kayo po ay patuloy na magpapala sa kanino mang tao na patuloy na mananampalataya sa iyo. Nawa po ang kanilang mga anak, mga apo, ay patuloy silang mahalin, hindi kalimutan na sila ay naririto pa. Patuloy mo po silang samahan sa kanilang pagtanda, kasama namin na patuloy na mag-aalaga at magmamahal sa kanila. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus, na aming sariling Panginoon at tagapagligtas. Amen. Happy Grandparents' Day! Palakpakan po natin ang ating mga lolo at lola. Utang daw po muna. Thank you po. Maraming salamat sa panalangin. Pero pwede pa namang ihabol ang gift, yung token po. Mga apo daw yung token. Sa inyo po na gustong magkaanak para maging lolo at lola na yung parents ninyo sa inyo po, I am declaring blessing para po pagpapala. For this year, magkaroon na po kayo ng anak. Thank you po. Magpatuloy po tayo sa ating pong closing song. Sige po. Awitin po natin ang I Surrender All para po sa awit ng pagtatalaga at pagpapasalamat. Akin siyang ibig.
Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa amin pong kalagitnaan ngayong araw na ito. Naranasan namin ang iyong pagyakap. Naranasan namin ang iyong paghipo. Naranasan namin ang iyong pag-ibig. Ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa amin. Naranasan namin ang iyong pagpapala sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Ibinuhos mo ang lahat para sa amin. At kami din, dakilang Diyos, ay nagagalak sa pagkakataong ito, sa panibagong karanasan na dinadala mo sa amin pong mga buhay, sa mga salita na ipinapaalala mo sa amin, O Diyos. At kagaya ng binabanggit ng awiting ito, I surrender all, we surrender all to you, O Lord our God. Our feelings, our emotions, sinusuko namin sa iyo, Panginoon, kung meron mang mga galit, puot, sama ng loob, kung meron mang mga taong naka-offend sa amin, dakilang Diyos, na hanggang ngayon, hindi po namin mapatawad. Bigyan mo kami ng puso na kagaya ng iyong anak na si Jesus. Puso na mapagmahal. Puso na nagmamalasakit. Puso na mapagpatawad. At gaya namin, dakilang Diyos, matutunan din naming mapatawad kung sino man ang mga taong ito nakagawa ng pagkakamali sa amin. Help us to do the first move, the first step, dakilang Diyos, na hindi na namin titingnan kung sino ang mali, kung sino ang tama. Gagawin namin ito dahil minahal namin siya, mahal ka namin, pinatawad mo kami. Salamat din, dakilang Diyos, sa pagkakataong ito. At makita namin ang aming mga sarili, ang aming mga emosyon, maging ang aming kapwa sa lahat ng pagkakataon, O Diyos. Papasalamat din kami, Panginoon, sapagkat kinikilala din namin ngayong araw na ito ang ginagawa ng amin pong mga lolo at lola sa aming mga buhay, sa amin na mga apo, sa amin na mga anak. Salamat po sa kanilang mga halimbawa, sa kanilang inspirasyon. Bagamat tapos na sila sa pag-aalaga sa kanilang mga anak, they extend, Lord God, their love, their blessings sa kanila pong mga apo. Salamat po sa patuloy din na pagkakaloob ng kasapatan sa amin pong mga buhay. Naroon din ang iyong mga anak. Nagpapasalamat sila, Panginoon, sa maraming mga pagpapala. Pagpalain mo ang iyong mga anak na patuloy na nagtatapat sa kanilang mga ikapo, mga pangako, mga pasasalamat. Sa iyong mga anak, Panginoon, na pinagaling mo sa mga sakit at mga karamdaman. Sa iyong mga anak na nakaranas ng promotion sa kanila pong mga trabaho. Sa iyong mga anak na nakaranas ng iyong pag-iingat sa kanilang mga paglalakbay. Sa iyong mga anak na hindi po nila makalimutan ang maraming bagay na ginawa mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay for this past week. Narito kaming nagpupuri, nagpapasalamat. Panalangin namin, Panginoon, na sa padarating na linggong ito, maranasan namin ang iyong pag-ibig, pagpapala, pag-iingat, and even to our decision-making, Panginoon, kayo po ang maging kasama namin. Salamat ng marami, Ama, sa iyong presensya at sa iyong banal na Espiritu, na iyong pinakilos sa amin pong mga buhay at sa amin pong mga puso. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus na amin pong Panginoon at aming sariling tagapagligtas. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Ngayon naman, sama-sama po nating tanggapin ang pag-ibig, pagpapala ng ating Amang sumasalangit, ang karanasan ng kaligtasan, kapatawaran,
na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang tanglaw, kaaliwan, pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu, ang siyang sumaating lahat sa ating mga paggawa, sa ating mga ministeryo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na po ang ating pagsamba. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Papasalamat po tayo sa ating District Superintendent sa kanyang mayaman na mensahe para sa atin sa pagsama sa ating pong pagsamba. Ang mga council members po, after dismissal, ay mag-proceed po tayo sa nursery room para sa ating Special Church Conference. Mga kapatid, humayo kayo na taglay ang biyaya na tinanggap natin. Maging blessing tayo sa marami. God bless us more. Yan, good morning po sa ating lahat. Salamat po sa nagkalob ng mga bulaklak, si Mr. and Mrs. Garcia. Maiwan pong kabataan. Meron pong fundraising yung kabataan doon, yung chips. Supportahan po natin, 50 pesos isa po iyan. Yan po. Yung mga kabataan po ang mag-aabot sa inyo. Yan po, 50 pesos each lang po. Yan. Mga kabataan, i-alok nyo na sa kanila habang yan. Yung mga kabataan po, maiwan po.